Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Saan mang sulok man tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, mabangpalang araw sa ating lahat. And welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa JLRB TV na kung saan mga kababayan, pag-uusapan natin at tatalakayin natin ang mga issue panglipunan at mga nangyayari sa mundo ng politika. Well, syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kababayan and happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kababayan ng ating balitaan ngayong araw, please allow me to acknowledge or to shout out po isa sa ating mga solid viewers kasi nagpapa-shout out sa mga kababayan. Hi daw sa sister ni Ma'am Maricel Nabora na si Ma'am Arlinda Napalan na nandyan sa Japan. And also sa kanyang mga pinsan daw na nasa Olongapo, sila si Ma'am Emily and Irene Dumangas. Also, hi po kay Nasser Abdulgani, Len Dalim, shout out daw sa lahat ng mga membro ng Church of God International na dyan po sa City of Ilagan. And hi to all the members of BBM Allies. Saka shout out po natin ang mga kapitbahay nga pala ni Sir Lionel Desiderio na taga Pinabakdaw at Jeep Papad. And hi also kay Ma'am May Santos. Also mga kababayan, please allow me to acknowledge also sa ating top 5 commenters na palagi pong nako-comment ng marami sa ating last vlog. Nandito pa sa lista mga kababayan, isarad natin si Ma'am Shane Sibal, Amy Joaquin, Mercus Hernandez, nandito na po si Barkadahan Forever FM, and hi to si Rila Mumungan. So thank you so much. At ulitin ko rin po mga kababayan na kung gusto nyo pong mapabilang at saka masali sa listahan ng top 5 commenters, please damihan ninyo ang inyong pag-comment dyan sa baba, okay? So again, thank you so much sa lagi pong nagko-comment dyan sa baba. Thank you so much. So isa po sa pag-usapan mga kababayan, I think nakita nyo na po kahapon na isa sa ating topic at saka ibinalita dito tungkol po sa nangyari sa Facebook account ng PCSO na kung saan sabi po ng taga PCSO mga kababayan na nahack daw. Marami itong nakikita po ng mga pictures, mga hubo-hubo doon ng mga babae doon po sa kalang story sa Facebook account mga kababayan. Yes, marami po. At talagang kinuwestiyon dito at talagang kinoyog po yung PCSO, lalong-lalo na itong si Mel Robles mga kababayan. So ngayon, nagpalabas na ng statement si Mel Robles mga kababayan at sabi niya, hindi na nila sinet-aside yung issue or pagka meron po dito nangyari na inside job, baka feeling niya mga kababayan, sinabotahe siya, isa po sa kanyang mga tauhan, pero ang statement ni Mel Robles, hindi po ito sinang-ayunan ng taga DICT mga kababayan. Nilaglag po ng taga DICT. So kung ano po yung statement ng taga DICT, ipapakita natin yan mamaya. And also pag-uusapan rin po natin si BP Sara mga kababayan. Kasi kahapon, nagpalabas na po ng report itong PISA sa year 2022, yung tungkol po sa mga estudyante mga kababayan na kung saan kumuha sa dito na ng parang examination yata yan para po sa programa sa International Student Assessment na kung saan bumagsak mga kababayan yung mga estudyante natin. Yung rating po ng, like for example, sa science, dito sa mathematics, at saka meron pang isa mga kababayan, abay bagsak po, hindi nakakuha po doon sa average na score. So si BP Sara kinuyog dito ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na sa mga anti-Duterte mga kababayan. Pero mamaya sasagutin natin itong mga anti-Marcos kasi parang hindi yata nila naintindihan mga kababayan kung bakit medyo mababa pa yung yung ating rating or yung grado na nakuha po ng ating mga estudyante. So mamaya pag-usapan natin yan. E also pag-usapan rin po natin, I think nakita nyo na po sa balita tungkol ito sa amnesty program ni BBM na kung saan sinang-ayunan ito lahat ng mga political analyst mga kababayan. Yes, tuloy-tuloy na po itong ginawa nila na amnesty program at sabi pa ng taga-gobyerno natin mga kababayan,
merong spokesperson po na nagsabi na itong programa po ni BBM sa kanyang panahon o sa kanyang pamumuno, ang amnesty program ni BBM ay iba po sa mga previous administration mga kababayan. So merong bago. Alam niyo mga kababayan, sabi pa nga ng iba na hindi daw pinakinggan ni BBM si BP Sara. And I think para sa akin lang ha, syempre mga kababayan, yung mga leader ho natin, sila kasi dito yung ating timon po, yung ating anchor sa gobyerno natin. So dapat ang pakinggan natin yung si BBM syempre. Pero hindi naman po masama yung request po dito ni BP Sara, pero si BBM pa rin po yung huli dito na magdesisyon mga kababayan. So I think tuloy-tuloy na po itong amnesty program. Ngayon, nag-ingay po itong mga DDS. Isa sa nag-ingay mga kababayan, ito pong si Attorney Harry Roque na naman po. Pero mamaya, ipapakita ko ang kanyang video ni Attorney Harry Roque at sasagutin natin mga kababayan. Kasi nga parang minasama nila dito na para pong hindi pinakinggan dito ang yung pag-appeal ni BP Sara, yung kanyang request tungkol po dito sa amnesty program ni PBM, minasama lang mga kababayan. And also pag-uusapan rin po natin, ito rin pagka-appoint na finally si Secretary Kiko Chio Laurel Jr. mga kababayan. Yes, I think nabalitaan nyo na po na talagang final po yung pag-appoint po ni Chio Laurel at talagang marami sa itong napahanga na mga senador mga kababayan. Yes, honestly, magaling po sumagot si Chio Laurel kasi nga marami na siyang karanasan to mga kababayan being an entrepreneur na have faith and have trust kay Chio Laurel na magampanan niya talaga totally at maganda itong pamamalakan niya bilang isang sekretary po sa DA mga kababayan. At sinagot rin po niya itong si Grace po tungkol dito sa kanyang plano sa anti-smuggling or anti-hoarding mga kababayan. Mamaya ipapakita natin po yung kabuuan sa pagtatanong po ng mga senador dito kay Chio Laurel. Talagang mapapahanga kay mga kababayan. Pati nga si Subiri humanga dito sa sagot po ni Chio Laurel. Of course, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi itong marindalan bawal ng pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. So, before na mag-start mga kababayan, as usual, alam nyo na po kung kumustahin ko muna kayo at saka i-shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hala po, kumusta? I'm having po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kung kumusta rin dito ng mga kababayan, ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandiyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. Hard to mga kababayan, lalong-lalo na maraming salamat sa Unit Team supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to ni Sir Ivan, mga suki testing channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Siyempre mga kababayan, i-acknowledge rin po natin at saka welcome natin ating mga new subscribers. Mga bagong pasok listing channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so mga kababayan, unahin muna natin tong balita tungkol kay Secretary Kiko Chio Laurel Jr. Kasi maganda po ang kanyang sagot mga kababayan. At dito, sasagutin niya, naalala niyo ba na meron sinabi kahapon na meron pong balita na kung saan si PBM, meron siyang pinagsabihan dito at binigyan po ng listahan tungkol dito sa mga noted po na mga smuggler sa Pilipinas. Si Secretary Chio Laurel para yung mga kababayan, nakalimutan ko lang kasi nakita ko sa isa sa mga balita doon sa Twitter. So ngayon, ito na final na si Chio Laurel Jr. pala yung binigyan po ng listahan ni PBM. Let's watch this! Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. tiniyak sa mga mambabatas ang mas pinalakas na kampanya kontra agri-smuggling. Sa katunayan, posibleng sa unang bahagi ng 2024 umano ay may masampulan na. Mr. Secretary, malaki ang tiwala ng Pangulo sa paghirang sa inyo bilang kapalit niya. Pwede po bang ibahagi niyo sa amin kung ano ang inyong marching orders mula sa kanya? Kanina sinabi niyo mahigpit ang bilin nila tungkol sa linisin ng DA, go after smugglers, and increase productivity. Ano po yung mga reformang inaasahan niyang gagawin ninyo sa kagawaran ng agrikultura? Mr. Chair, first we have to reorganize the DA,
from the org chart pa lang, we have a new org chart that we'll be presenting to the DA family by January para malinaw yung line, no, chain of command. So streamlining. Of course, we also have a system. We need to change some of the systems to make it more investor-friendly, business-friendly, and fisher-folk and farm-friendly. We have to fix din the database for the farmers list, no, and fisher-folks. Dahil maraming yata hindi nasa listahan pa. So, then of course, we will also have some changes in basically sa digitalization. That is very crucial. We have to digitalize para to get accurate information on all aspects of agriculture. So that's to name a few, Mr. Chair. Salamat, Mr. Secretary, and also for the fact na it's not too few. So, medyo malaman na yung unang sagot nyo, something for the committee to really sink our teeth into. At salamat na kasama sa mga sinabi nyong mas magiging friendly ang department ay farmers and fisher folk friendly. Hindi palaging sinasabi yon, and it's a great example na sa cabinet trying to reflect and balance competing interests na tamang dapat ang Department of Agriculture ang champion para sa farmers at fisher folk. So salamat para dun sa yung pagnanais nyo na maging mas farmer and fisher folk friendly ang DA, to include government employees or officials proven to be complicit in smuggling and providing stiffer penalties. These spikes in the prices of these high-value crops, at na-appreciate ko sabi nyo kanina sa inyong introductory statement na gusto nyong mas palawigin pa yung productivity natin in terms also of high-value crops. In particular, yung pagsirit ng presyo ng mga ito, such as onions and sugar, really give opportunities to smugglers and cartels to take advantage of the general public. May bago po bang polisiya ang DA pagdating sa importasyon para maiwasang magkaroon ulit ng sugar fiasco tulad ng Sugar Order number 6? Na-appreciate ko rin po, Sec, sabi nyo kanina, sa tingin nyo, given current production levels, baka mga ilangan lamang tayong mag-angkat ng 200,000 metric tons sa susunod na taon. So, any policies moving forward po to prevent repeats of such fiascos in the recent past? Sa anti-smuggling, we need amendments, no, sa RA 10845 to plug the loopholes. We need to have creation of specific office sa DA headed by undersecretary and manned by investigators and lawyers. Kailangan din namin ng establishment of witness protection program to encourage complainants para maging witness. Also, we need also, ang importante rin is include financial investigation unit through Anti-Money Laundering Council and the Bureau of Internal Revenue kasi basically mas madaling mahuli yung mga yan if you follow the money. So, mag-establish din ang creation sa DOJ of Special Prosecution Team for Agricultural Smuggling Cases. Then, ang importante rin yung sa digitalization, we have to, yung intercommerce software ng DA ngayon is parang 15 years old na eh. So, we have to upgrade this to plug in all the loopholes and have more transparency. Nakakonect yan sa BOC, nakakonect sa ano. Plus, I intend to do inspection at origin at no cost to the government. Doon tingin ko makakabawas tayo, makokontrol natin dyan. Tsaka mas magiging malinaw kung ano yung papasok at mabawasan yung kalokohan. I would like to just clarify a few things. First of all, I think it's a good idea to appoint former stakeholder, because as you mentioned earlier in your one of the answers that you gave Senator Hontiveros, you said that you know the loopholes kasi talagang naging negosyo ninyo ito, at naniniwala ako na nais mong itaguyod ang magandang pangalan
Kaya ako'y kumpiyansa na meron kang street smart. So, if you're determined to really make the situation better, I know that you have the capability to do that. Just a few things. Since you were appointed by the President, nag-usap ba kayo na maaring nasabi sa inyo ng ating Pangulo yung mga usual suspects na matagal nang sangkot sa agricultural smuggling? May mga pangalan ba na naibigay sa inyo? Your Honor, yes, a few. So, itong mga nabanggit mo kasi na minsan nagkakaroon ng bara mismo dun sa hudikatura, di ba? Doon nagkakaroon ng problema. Pero sa ngayon ba, ay nakakalap na ninyo yung mga ebidensya? Kasi si Senator Cynthia, matagal nang may mga binabanggit na pangalan eh. Yun pa rin ang mga lumalabas. Sa tingin nyo ba ay sapat na yung ebidensya ninyo na maaaring sila ay managot na sa batas? Your Honor, basically, we have dossiers now of the people that were the usual suspects. I have a new intelligence and enforcement. The enforcement unit is there. I have a new intelligence unit who are verifying everything. So maybe by first quarter of next year, we'll be moving already. Yeah. And hopefully, we may be able to file cases. Yes, Your Honor. Kasi actually, Secretary, kung masampulan lang isa o dalawang yon, hihina ang loob ng iba eh. Kasi nagkaroon na ng Exhibit A ng example. So yun lang siguro yung hinihintay natin para magkaroon ng ngipin ng batas. Sa anti-smuggling, kapatid, we're already in the process of amending it. I need you to see it because we had a discussion that we don't want to make a mistake. We'll pass a law that may be unimplementable or madaming matatamaan in terms of legalities and constitutionality. We're almost, hopefully by tomorrow, tapos na yung amendments. We'll need you to look at it, Secretary, to give us more feedback kasi syempre ikaw mag-implement yan. So my final point is, Your Honors, nasubukan na natin yung iba't ibang secretary. Sa totoo lang. Subukan na natin yung akadim. Galing sa akadim. Ako taga Los Baños ako eh. Taga-akadim. Medyo hindi masyadong, with due respect to my fellow green-minded Maroons. I call them green-minded Maroons kasi taga Los Baños kami. Hindi ganun ka-effective so far as we can see in terms of food security. We tried employees from or management from multinational corporations. I can mention 2 or 3 secretaries na galing po multinational corporations. Parang hindi rin umubre. Parang wala pa rin. So now, let's try an entrepreneur. Here's a gentleman who's an entrepreneur dealing in agribusiness. DJ. Magaling pa mag-DJ. Ha? Magaling makisama, pero ma-stricto at matapang. So, being an entrepreneur, being a manager at that, you know the loopholes. Galing din ako dyan. When I passed the ease of doing business, that was the time I resigned from the Senate. From 2011 to 2016, I set up my power plants. Pareho tayo mga hydro, solar. We do the same renewable energy projects. Nakita ko lahat ng bottlenecks na pinagdaanan ko bilang civilian in those 5 years. And then we were able to come up with the ease of doing business law and the anti-red tape authority. So, Secretary Kiko, we wish you all the luck. I know you'll be doing a good job. Listen with your heart. Listen with your heart. Yung malasakit, ika nga, may puso para sa kababayan. And I know you'll do well. So you have our full support. Mr. Chairman, the nominee has our full support. And let's appoint him and confirm him as soon as possible. Ako rin po mga kabayan, kumpiyansa po ako dito kay Secretary Chu Laurel. Kasi nga kung titingnan natin ang kanyang records, talagang siya, marami siyang experience mga kabayan sa negosyo, tungkol rin po dito sa mga agricultures, kasi linya na ho yan mga kabayan. Kaya nga inappoint siya ni PBBM, kasi nga siyempre may trust po si PBBM dito kay Chu Laurel, and I'm very sure na itong si Laurel mga kabayan, hindi niya po ipapahiya si PBBM. Babalikan muna natin yung sinabi po ni Zubiri na kung saan yung mga previous daw na mga secretary sa Department of Agriculture, abay mga walang kwenta daw mga kabayan. Wala ka lang magsabi ito, walang kwenta. Di ba mukhang si Kiko Pangilinan ba yung pinaringgan niya mga kabayan? Correct ba ako?
Okay, hindi niya pinangalanan pero klaro naman talaga eh. 'Di ba sabi po ni Zubiri na yung mga dumaan daw na mga DA secretary sa gobyerno natin hindi daw epektibo. Kaya nga kumpiyansa sa dito at saka parang sasabihin na rin dito na expected na ho natin na matugunan po ni Chu Laurel ang kanyang responsibilidad, ang kanyang trabaho dyan sa DA Makabayan. Me too, I have trust and faith dito kay Chu Laurel. Siyempre, si PBM po ang nag-appoint sa kanyang Makabayan, so alam po ni PBM na kayang-kaya po ni Chu Laurel Jr. ang kanyang trabaho Makabayan. Okay? So, dito naman tayo sa ating next topic. Pag-usapan nito mga kababayan, ito marami pong makabenepisyo dito, lalong-lalo na yung mga consumers, tayo mga kababayan, yung mahilig po bumili through online at dito rin po sa mga mga OFW, mga kababayan natin na lagi pong nagpapadala ng balikbayan boxes. At para maintindihan pa natin, ipapakita ko sa inyo yung balita. So, for more details, let's watch this. Balikan natin ang naging paalala ng Department of Trade and Industry o DTI sa mga negosyante na nagbebenta online. Ito ay siguruhing natatanggap ng maayos at on-time na mga customer ang ino-order nilang produkto. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Abala na sa paghanap ng regalo si Sofia lalo't malapit na ang Pasko. Sa dami ng ating mga bibigyan, ay busy both online and both sa mall. Pero mas convenient for me, mas convenient yung sa online since na hindi mo na kailangang magbiyahe pa sa traffic ngayon. Mas madali mang mamili online, nadala na si Joseph sa mga depektibong produkto na na-order niya, kaya mas pinipiling bumili sa mga mall. Talaga kasi di ba pag walk-in nakikita mo, touchable, nahawakan mo siya. Baga, may kita mo yung quality yung product. So yun, kaysa dun sa online. Ngayong pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Internet Transactions Act, sabi ng Trade and Industry Department, mapoprotektahan ang mga mamimili at mga negosyanteng nagbibenta online. Sa ilalim kasi ng ITA, bubuo ng E-Commerce Bureau na tututok sa patas na kalakalan online. Gagawa ng Code of Conduct na magbibigay diin sa karapatan ng mga consumer at seller at may database ng mga lehitimong online business. The priority really or the objective of the law is really to build trust, no? Build trust in e-commerce. Mga consumer, bago kayo bibili, pag nanggawa na po yung mga database, hindi na po kayo matatakot. Pwedeng bago kayo bumili, i-check nyo kung ito pong merchant na to ay legitimate. Kahit dagsa ang natatanggap na order ngayong parating na holiday, tinitiyak ng negosyanteng si Yasmin ang kalidad ng tinda niyang cosmetic products. Pero minsan po kahit gaano kaganda, kahit gaano kakaingat sa product, nasa courier pa din eh. Kasi minsan hindi nila naiiwasan na ibabato yung product. Kaya nilalagyan ko rin yung mga product namin na nakalagay na fragile. Pagka ganun, ma'am, binabawasan kayo ng star. Ganun ba, ma'am? Minsan 1 star lang, hindi ko naman kasalanan na. Babala ng DTI sa mga negosyo at logistic company, tiyaking maayos ang kondisyon ng mga produkto sa oras na matanggap ng mga consumer at siguraduhing makakarating on time ang mga parcel o balikbayan box. Iniiwasan natin yung hindi nakarating, may pilferage or kulang, at hindi mo natanggap. Hindi mo matatanggap ang iyong balikbayan box kung fly-by-night ka. Kayo po ay pwedeng magreklamo, no? Sa Department of Trade and Industry, ay kasama po yan sa aming mandato. Maaring magsumbong sa consumer care at dti.gov.ph o magreklamo sa Fair Trade Enforcement Bureau. Inaasahan ang sunod-sunod na dating ng mga balikbayan box ngayong wala ng 2 linggo bago ang Pasko. Pero paano ang mga sira, kulang o nawawalang padala? Ang pinag-usapan ng DTI at mga forwarding company sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Higit sa basta padala lang, pagmamahal talaga ng maraming OFW ang laman ng mga balikbayan box. Wow! Para pangitiin ang mga mahal sa Pilipinas, lalo kung Pasko. Pero paano ko ang mga kahong ilang buwang pinuno at maingat na sinanansan, nabutas, ninakawan o sa ibang lugar napunta?
Dumarami raw ang ganyan tuwing magpapasko, ayon mismo sa Department of Trade and Industry. Ayon sa DTI, sa mga may reklamo sa kanilang balikbayan boxes, maaari itong itawag o email sa ahensya lakip ang mga proof of transactions. Kaya sa pulong ng ahensya sa mga freight forwarding services, napag-usapang dapat masigurong lehitimo ang mga forwarders. May bago ring ilalabas na administrative order kaugnay niyan. Kung kayo po ay may inaasahang balikbayan box ngayong Pasko, hindi dumating o kaya nga po ay kulang, nabutas, nagkamali, hindi naman pala sa iyo yung box na napunta sa'yo, ay tatanggapin po namin. DTI 1384, tawag lang po kayo. Tiyakin ho nila na yung kanila pong pinagpapadalan ay reputable, mayroong tracking capacity para makita po nila kung ano po ang real time na status ng kanilang mga boxes. Pinag-usapan ding paikliin ang proseso sa pagkuha ng lisensya ng mga forwarder. Pero kung may labagin sila, ito ay magiging ground, no, na ma-revoke namin ang iyong lisensya. Payo naman ng isang forwarding company, they have to do some proper packing. Oo, kasi sometimes makikita nyo mga corrugated boxes siya. So we cannot avoid that where in torn and ano yan, yung in transit na mga damages ng mga packages. But inside naman wala. Sometimes makikita namin yan, oh, your shipment is too heavy. Dapat it has to be placed in the pallet. Agahan din ang pagpapadala para umabot sa Pasko. They have to allocate about a week to have it customs cleared. Some cargo, they have to comply with some government regulatory. Okay, so ulitin ko lang mga kabayan, kung sakaling merong problema ang ating mga binibili through online or merong problema ang ating balikbayan boxes, dial niya po sa 1384 para matugunan po ang yung issue niyan ng taga DTI mga kabayan, di ba? So ngayon, naintindihan na po natin yung pinirmahan ni PBBM at naging batas na ngayon, yung Internet Transaction Act. So that is good news mga kabayan. Ngayon, forward na rin po tayo, pag-uusapan natin itong tungkol po sa mga kasambahay, lalo na sa mga issue dito na merong kasambahay na nagnakaw makabayan o ninakawan po ang kanyang amo. Ma'am, ito po si Sol, yung bago nyong kasambahay. Pag may concern po kayo, tawag lang po kayo sa agency namin. Okay, thanks. Sol, sa umaga ito lang naman ang gagawin mo. At sa weekends naman, mas madalas kaming umaalis. Kaya ikaw lang ang tao dito. Okay, ma'am. Shucks, I can't believe this. Hindi ko akalain pag nanakawan ako ni Sol. Attorney, pinagnakawan ako ng kasambahay ko. Pwede ko bang idamay sa reklamo ang agency niya? Legal ba to? Hindi po yan legal. Walang pananagutan ang agency sa pagnanakaw na ginawa ng inyong kasambahay. Maliban na nga lamang kung meron kayong kontrata na nagsasabing ang agency ang mananagot sa anumang perwisyo o danyos na maidudulot ng kasambahay na kanilang ibinigay sa inyo. Ayon sa Section 4, Rule 3 ng Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 10361 o yung Kasambahay Law, ang pananagutan ng agency ay magbigay ng kapalit na kasambahay para sa umalis o nagnakaw na kasambahay. Kung hindi sila makapagbibigay ng kapalit na kasambahay sa loob ng isang buwan, ay kailangan nilang isauli ang 75% ng ibinayad ng employer sa nasabing agency. Attorney, umuwi ng probinsya yung kasambahay ko. Hindi na raw siya makakabalik ng Maynila, kaya papalitan na lang raw niya ng ibang kakilala at ito raw ang magtutuloy ng magbayad ng naging utang niya sa akin. Legal ba to? Legal po yan. Ang tawag po dyan ay novation by substitution o sa Tagalog ay palit-ulo. Ayon sa Article 1293 ng Civil Code, pinapayagan ng batas ang palit-ulo o novation by substitution kung saan ibang tao ang magbabayad ng utang kung saan ayon dito ang creditor o ang employer. So dahil reenactment ninyo makabayan tungkol dito sa isang kasambahay na nagnakaw daw sa kanyang amo, well, ipapakita ko sa inyo yung balita na kahapon makabayan, meron talaga nangyari na ninakawan po ang kanyang amo. So for more details, let's watch this. Arestado ang isang kasambahay sa Quezon City matapos pagnakawan ang kanyang amo. Kalaboso rin ang pinagbentahan niya ng mga nakaw na alahas na milyong piso ang halaga. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu.
Sa loob mismo ng pinagtatrabahuhang bahay sa Barangay Bahay Toro, Quezon City, hinuli ng mga pulis ang kasambahay na si Fritz Suerte dahil yan sa umano'y pagnanakaw niya ng mga alahas ng kanyang amo na isang abogado. Kaibang pagkakataon na na-discovery ng ating complainant na yung pong kanilang mga alahas at iba pang mga valuables dun sa loob ng bahay na under renovation ay nawawala nga. Hindi na nabawi ang mga alahas na aabot sa 1 milyong piso ang halaga. Tanging nakuha mula sa suspect ay ang mga cellphone at 28,000 pesos na cash. Sa hiwalay na operasyon, arestado rin ang umano'y pinagbentahan ng mga ninakaw na alahas na si Frankie Baronia. Aminado ang kasambahay sa ginawang krimen. Natukso lang ako dun sir dahil na pangangailangan siya, pero hindi ko naman po alam na ganun kalaking halaga po yun. Pero si Baronia, itinangging binili niya ang mga ninakaw na alahas. Nadamay lang po. Hindi ko po kilala yung babae na. Mahaharap si Huerte sa reklamong qualified theft habang kakasuhan naman si Baronia ng kasong paglabag sa anti-fencing law. Honestly, mga kabayan, swerte-swerte lang talaga yung yung pagkuha natin ng kasambahay. Kahit yung mga meron naman instances kasi na parang kadugo na natin, kapitbahay natin or kakilala natin, pero meron pa rin nangyari na nakawan, mga kabayan. Dito nga sa amin sa Leyte, marami kong narinig na ganyan. The other day nga lang, merong post po sa Facebook, mga kabayan, yung nag-post na amin. Meron daw ninakawan sila yung jewelries niya, nawala, at saka ang kanyang kasambahay hindi na bumalik, mga kabayan. So talagang kahit magbigay ko dito ng paalala sa inyo, pero swerte-swerte pa rin yan eh. Check ho natin ang kanyang background. So before tayo mag-jump po sa next topic, isa muna natin mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Isara natin si Ma'am Cristina Dapitan, Helen Cabayao, Amy Joaquin, Angelita Holsinger. At hi to Ma'am Evelyn Garcia, Alicia Leak, Pau Ortega, Romeo Flaviano Arsenio, Feli Debbie, Marilo Bednarek, hi to Ma'am Rosa Alfabiti Gonzaga. Also, hi to Antonio Leoti, Marquez Hernandez, Leo Toto, Yeshimoto, Ima Ordones, Jeline Quezon, Elena Villos, Marlon Castillo Valenzuela, Lemuel Pasco, Wilma Malabanan, hi to Balong. Kasama rin po natin si Dolores Gabriel, Margaritas Iglesias, Bernardino Suryo, Thinking Pinay, Boss Estela, Gina Lita Estigoy, and hi to Apollo Mendoza. Mga kabayan, pag-uusapan na natin si BP Sara kasi nga napakainit po yung issue tungkol dito kay BP Sara, mga kabayan. Pero before ito pumunta doon sa kanyang sa kanyang pagiging pong secretary sa DepEd, dito muna tayo sa issue ng amnesty program ni PBBM. 'Di ba how many days ago nanawagan po si BP Sara kay PBBM, mga kabayan, tungkol dito sa programa niya na amnesty. Sabi niya, hindi daw sagot ngayon yung amnesty kasi nga yung mga salot ng lipunan o yung mga tinatawag na natin na enemy of the state, mga kabayan. Yung iba kasi, at nangyari na rin yan sa mga previous administrations na tinatridor nila yung presidente, mga kabayan. Meron nga nakita ko rin po sa listahan na during po sa panahon ni Estrada, nagkaroon dito ng amnesty versus dito sa mga salot ng lipunan. Trinidor po itong si Estrada, pati nga si Aling Maliit, mga kabayan, pati nga si FPRRD. At saka sabi mga nila, kapag itutuloy daw itong amnesty program ni BBM dito sa mga rebelde, alam na daw natin yung sagot, mga kabayan. Tatry daw rin daw itong si BBM. Pero nagpalabas ngayon ng statement itong si Attorney Harry Roque kasi nga feeling niya hindi dito pinakinggan po si BP Sara, mga kabayan. Sabi pa nga ng mga DDS ng mga vlogger, parang tinabla daw ni BBM si BP Sara. Hindi daw nakinig si PBBM sa payo o sa appeal dito ni PBBM o ni BP Sara, mga kabayan. Hindi daw pinakinggan ni PBBM. At para maintindihan natin, let's watch this. Naniniwala ang ilang eksperto na mahalaga ang pinirmahang joint statement hinggil sa kapayapaan ng NDFP at ng pamahalaan dahil isang hakbang din ito upang makapokus ang bansa sa territorial defense. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Nitong 23 ng Nobyembre, sabay na nilagdaan ng Malacanang at National Democratic Front of the Philippines ang joint statement para sa pagbabalik ng usapang pangkapayapaan. Nanindigan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na hindi resumption kundi bago ang nilulutong peace talks. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Undersecretary Wilvin Mayor na walang precondition para sa peace talks. Ibig sabihin,
Tuloy pa sa ngayon ang operasyon ng iba't ibang law enforcement unit laban sa mga rebelding grupo. Ang joint communique ay isang hakbang din upang makatuon ng armed forces sa mga bantang panlabas. Nag-agree po sa isang principled and peaceful resolution of the armed conflict as well as the ending of the armed struggle and transformation of the CPP-NP-NDF. Kabilang sa mga nakahayang issue sa negotiating table ay ang pagbawi sa bansag na terorista sa mga rebelding grupo at ang pagpapalaya sa mga detainee. Muli namang iginiit ng UPAPRO na mahalagang matapos na ang armed conflict sa bansa sa ikaunlad ng rehiyon. Bago po nagkaroon ng comprehensive agreement sa Bangsamoro, ang nakita po natin ay ang pag-unlad ng region na to. Sa ngayon po, ang makikita po natin ang epekto ng kapayapaan sa region na to. Ang poverty incident po ay magmula nung nakatala po dyan, dati po ay 61.7, bumaba po yan at least mga 37%. So ito po yung epekto ng kapayapaan sa isang rehiyon o lokalidad. Ang ilang eksperto naniniwalang mahalaga ang nilagdaang joint statement. I think this is something that we really need right now, presumably because meron tayong mas malaking kinakaharap Nandyan yung ating external territorial defense, especially on our problem in the West Philippine Sea. Samantala, nagpasalamat naman ang UPAPRO sa mga mambabatas na sumuporta sa proklamasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng amnesty sa 4 na rebel groups. Git ni Mayor, malaking bagay para sa mga combatants at former rebels ang amnesty program. Ang isang amnestia na binibigay ng isang Pangulo ay magtatanggal ng criminal liability sa isang binigyan o ginrant ng amnestia. Ito ay magbabalik ng kanyang political at civil rights at tuluyang magbabago ng buhay niya. Pagbalik niya sa mainstream society ay bago na siya, magkakaroon siya ng bagong buhay at ang pamahalaan ay nakahanda naman ang mga socio-economic programs para sa mga kababayan natin, mga kapatid natin na gustong bumalik po sa folds of the law, sa pamahalaan at magbagong buhay. Ngayon na isinusulong na ang amnesty na pinirmahan na ng ating presidente at isinusulong ang exploratory talks para magkaroon ng peace talks, may karapatan po magsalita ang Vice Presidente. Bakit? Kasi hindi na po itong larangan na tanging presidente lamang ang arkitekto. Pagdating po sa usapin ng peace and order and national security, lahat po ng Pilipino merong pakialam. Lalong-lalo na ang gaya ni BP Sara na nagkaroon ng personal na karanasan kung paano talaga makamit ang kapayapaan sa isang lugar na pugad dati ng pagre-rebelde. Bakit hindi po tayo matuto sa naging karanasan ng Davao at ng iba't ibang lugar? Tama po na isulong ang usaping kapayapaan, pero hindi po yan makakamit kung ang kakausapin nyo ay mga leader ng CPP-NP-NDF na wala ng taong lumalaban. Patay na po si Joma Sison, patay na ang mga Tiamson spouses, ni hindi nga tayo sigurado kung sinong dapat kausapin dyan. Ang dapat na ating isulong ay yung mga localized peace talks na ginawa po sa Davao. At samahan natin ang mga programa na magtataas ng antas ng kabuhayan ng mga dating rebelde dahil alam naman natin na pagkagutom ang pinagsisimulan ng lahat ng pagrebelde ng ating mga kapwa Pilipino. Sana, Mr. President, pakinggan po natin ang ating BP Sara na inyong naging katambalan sa eleksyon. Hindi po nais ni Inday Sara na kayo ay labanan. Siya po'y Pilipino na aminin man o hindi, mas maraming karanasan pagdating sa usapin ng kapayapaan dyan po sa mga teroristang CPP-NPA. Why don't we learn from the experience of Davao? At siyempre po, itong mga ganito namang mga pagsalungat, ito po naman ay talaga naman pong kabahagi ng demokrasya. At dahil nga po ito naman ay isang larangan na may pakialamang lahat ng Pilipino, minabuti na po niyang kausapin kayo sa ganitong pamamaraan. Dahil alam naman po natin na talagang busy-busy rin kayo at napaka-dalang yung pagkakataon na magkaroon ng pribadong moment sa inyo ang ating VP Sara. Alam ko po nakikita kayo sa mga public functions pero napapansin din po namin na wala talagang pagkakataon na makapag-usap kayo ng mahabaan. Huwag niyo pong masamain
Dahil yung sinabi naman po ni Bibi Sara, yan po ang kanyang intensyon ay para maging mas malakas ang ating administrasyon. Huwag po nating kalimutan na hindi niyo lang naging tambalan, katambal ang ating Vice Presidente sa eleksyon. Siya rin po ay nagbigay sa inyo dahil naniniwala siya na hindi pa siya hinug para sa posisyon ng Presidente. Ang hinihingi lang po ni Bibi Sara, gaya ng sinabi niya sa bandang huli ng kanyang kahilingan, pakinggan naman po ang taong bayan. Napakinggan niyo na po si Secretary Galvez. Napakinggan niyo na po si Secretary Anyo. Napakinggan niyo na po si Speaker Martin Romualdez na ngayon po ay merong alyansa sa mga makakaliwa. Pakinggan naman po natin ang nagbigay sa inyo na naging dahilan para kayo po ngayon ay maging presidente at ang inyong naging katambalan sa eleksyon. Wala naman po sigurong masama kung pakikinggan natin si BP Sara at ang napakadami pang mga Pilipino kasama na ang hanay na kasundaluhan na siyang pinatay ng CPP, NPA, NDF sa pagkakataon nito. Yan lang naman po ang hiling namin. Kung po pwede po, gawin nyo ng Christmas gift yan kay VP Sara at sa sambayanang Pilipino. Pakinggan po natin ang hinain at ang daing ng sambayanan. Okay, may tanong ko mga kabayan. Maniniwala ba tayo na hindi pinakinggan si VP Sara ni PBBM? Binaliwala ba ni PBBM si VP Sara mga kabayan? Maniniwala ba tayo? Yan po'y napaka-imposible. Si VP Sara nanawagan po through public mga kabayan. Kahit hindi man lang niya kinausap po si PBBM privately sa kanyang office mga kabayan, pero in public through sa kanyang social media. Do you think hindi ho yan nakita ni PBBM mga kabayan? Iba kasi yung intention dito ni Attorney Harry Roque. Gusto niya ipalabas kasi sa kanyang programa na si PBBM ay hindi pinakinggan si VP Sara, binaliwala mga kabayan. Marami nga silang inilagay na mga captions na kung saan ang parang mangyayari dito in the future, parang magiging FPRRD at Lina Robredo part 2 mga kabayan. Yun nga ang sabi nila, pero I'm sure hindi ho yan mangyayari. Pinakinggan po ni PBBM si VP Sara, pero ito'y binalansi rin po ng office po ni PBBM, ng kanyang mga advisor mga kabayan. And I'm very sure talaga dyan, kasi nga sila po'y magka-partner at magka-tandem, silang dalawa ay nag-uusap po yung mga kabayan, pero binalansi ho yan ni PBBM. Ngayon, may tanong ako mga kabayan. What if pinakinggan ni PBBM yung payo ni VP Sara mga kabayan na hindi ituloy po yung amnesty program? Ano kaya ang sasabihin ng mga DDS vlogger or yung mga anti-Marcos mga kabayan? Diba? Isipin natin yan. Noon, lagi lang sinasabi, or hanggang ngayon, sinasabi nila na si PBBM ay weak leader. Hindi kaya mas lalo pang mag-worst pa sa weak leader ang sasabihin nila kapag tinugunan po at pinakinggan at talagang in-implement po yung gusto ni VP Sara mga kabayan? Diba? Sasabihin nila dito, tingnan nyo, weak leader si BBM, si Bling Blong, nakikinig lang dito kay VP Sara. So nakikita natin dito na si VP Sara talaga yung totoong presidente at hindi si BBM. Hindi kaya yan ang kanilang sasabihin mga kabayan? Diba? Napaka-mautak po si PBBM. Clever ho ang ating Pangulo. Kasi nga marami siyang narinig dito na mga sabi-sabi na ibang mga vlogger, lalong-lalo na doon sa mga pro-China na mga vlogger mga kabayan, na itong si VP Sara, sabi nga nila na mga ibang vlogger na ito'y nagmamadali daw bilang isang presidente. Sino ba dito ang sumisira sa pangalan, sa imahe ni VP Sara mga kabayan? Diba? Mismo rin po ang kanya mga followers o yung kanya yung mga vlogger po na ginamit lang dito si VP Sara mga kabayan for the viewers lang. Diba? Sila nito ang sumisira kay VP Sara. Hindi po yung mga Marcos. Kahit intindihin natin yung sitwasyon, intindihin natin yung mga naglipaan po ng mga sabi-sabi na ibang mga vlogger mga kabayan, lalong-lalo sa mga captions nila. Diba? Minasama nila lagi si PBBM. Kasi nga sila yung nagmamadali dito kasi meron silang personal na interest mga kabayan. Nagbabakasakali kasi yung mga karamihan po sa mga vlogger po ng mga DDS, ng mga rabid, yung ayaw po kay PBBM, nagbabakasakali sila na kapag magiging presidente na si VP Sara, magkakaroon sila ito ng magandang benepisyo from VP Sara mga kabayan. Diba? Correct me if I'm wrong. Or correct ba si Sir Ivan?
Diba? So tingnan nyo, napaka-clever po ni PBBM. Pero dapat isipin ninyo, hindi po binaliwala si BP Sara. Kinausap po yan ni PBB Makabayan. Huwag kayong maniwala dyan kay Attorney Harry Puki na ang gusto lang niya dito ay bibigyan po ng masamang imahe through public ang ating Pangulo. Gonggong kasi yan eh. Okay, so punta naman tayo sa ibang usapin mga kabayan. But before that, tungkol pa rin kay PP Sara, share natin si Curie times I'm Not Dead. Nandito rin po si Telma Mokira. Hi to Jeriel Rafael and James Rafael Tulen by Rodolfo Randada Rabor. Hi to Ilocanang Kuripot daw. Hi to Mary Jane Tan. Ishare po natin si Ma'am Ryan, World Begins. Shout out daw kay Ma'am Carclia, si Steve Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, J Cabal, Lentec, Power Force Team, Tita S, Aiko, Pax, JCC, Elzar, Caitlin, Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Ito po yung tungkol sa PISA na report mga kabayan. Ito tungkol po sa education na kung saan yung kumuha po ng PISA abay hindi nakapasa mga kabayan, hindi umabot po sa average na dapat nilang makuha. At para maintindihan natin mga kabayan kung bakit kinuyog ngayon ng ibang mga tao, ng ibang mga ayaw po dito kay PP Sara makabayan, dahil ito po tungkol sa pagiging DepEd Secretary ni PP Sara. So, for more details, let's watch this. Kahit bagyang tumaas ang punto sa math at reading, naku po, halos kulelat pa rin ang mga estudyanteng Pinoy sa mga subject na yan, pati sa science, kapag ikinumpara sa ibang bansa. Ayon yan sa 2022 Program for International Student Assessment, ang tugon ng DepEd sa pagtutok ni Ian Cruz. Kung puntos lang ang pag-uusapan, nag-improve na ng 2 points sa math ang mga estudyanteng Pinoy kumpara noong 2018 base sa 2022 Program for International Student Assessment o PISA. Pero ang ranking, pang-anim sa pinakamababa sa 81 bansa. 7 puntos naman ang itinaas ng mga estudyanteng Pinoy sa reading kumpara noong 2018. Pero pang-anim din sa kulelat, habang sa science, bumaba pa ang Pilipinas ng 1 puntos at ikatlo sa pinakakulelat. Ang final score ng Pilipinas below OECD average pa rin dahil 1 taon ng pag-aaral ang katumbas ng kada 20 puntos. Lumalabas na ilang taong delayed ang pagkatuto ng mga estudyanteng Pinoy. We see that around 5 to 6 years if we follow their computation. Again, with reservation, with caveats po, because we have different pace of learning per countries and economies. Kabilang sa gumugulong ng solusyon ng DepEd, paghahabol sa pag-aaral tuwing Biyernes na hiwalay pa sa regular na klase at pinaigting na pagsasanay sa mga guro. The PISA results lay bare uncomfortable truth. It has shown that a significant majority of our boys and girls fall below the proficiency level required for full participation in society and contributing to nation building. May bago na ring curriculum na unti-unti nang pinatutupad. Bigyan natin ng pagkakataon yung matatag agenda, yung curriculum and other reforms. Ang mga pinuno ng Committee on Basic Education sa Senado at Kamara naman, ipinuntong hindi sumadsad ang performance ng bansa sa kabila ng pinakamahabang lockdown sa mundo kaya matagal na walang face-to-face classes. Dagdag pondo sa learning recovery ang isusulong sa Senado. About 10 billion. Mas marami tayong batang matuturuan magbasa at magbilang. Sa 2025 na ang susunod na eksaminasyon ng mga estudyante sa PISA, maiksing panahon na lamang para mapaangat pa ng husto ang score ng Pilipinas. Pero titiyakin daw ng DepEd na gagawin ng lahat upang mas mapaganda pang performance ng ating mga estudyante. Ngayon, yung mga anti-Duterte mga kabayan, nanawagan po, pinare-resign nila si PP Sara kasi nga sabi nila, wala dang kwenta yung pamumuno daw ni PP Sara bilang isang DepEd Secretary mga kabayan. Hinusgahan nila kaagad. Ilang 1 year pa naman po si PP Sara mga kabayan bilang isang DepEd Secretary. At syempre, ang Pilipinas ay dumaan ho tayo sa pandemya, so ilang taon ho tayo hindi po nakapag face-to-face class mga kabayan. Iba naman kasi yung experience na face-to-face class versus dito
dito sa online class ng mga kababayan. Di ba iba ho yan? Pero I have faith and trust dito kay BP Sara, matutugunan niya itong issue ng mga kababayan. Pero bakit nga pala siya kinuyog dito ng ibang tao? Kung maalala niyo mga kababayan, di ba nagpalabas na po ng survey itong Okta Research na kung saan sabi po sa survey, Vice President and Education Secretary Sara Duterte cited the recent survey of the Okta Research that showed the Department of Education as the most trusted and top-performing national government agency is a proof that the agency is on the right path. Ginamit nila yung mga kababayan. Sabi na itong inilabas daw na survey ng taga Okta, ito daw fake news mga kababayan, gawa-gawa lang. Meron kang nakita na isang news outlet nagpalabas na ito daw ang Okta mga kababayan ay hawak daw ng mga Duterte. Totoo ba yan? meron kong nabasa ho yan, pero binaliwala ang mga kababayan. I think, para sa akin, nagsasabi talaga na totoo po itong Okta Research. Maganda po yung pamumuno ni BP Sara bilang isang DepEd Secretary. Pero meron po akong suggestion dito kay BP Sara na sana man lang na kung gusto niya na bumalik po yung trust dito ng ibang mga Marcos, mga loyalista sa kanya, sana umiwas siya doon sa pagiging yung alam niyo na yung magiging batuhan, sumasagot ka agad sa mga kunting issue mga kababayan, parang namumulitika na, 'di ba? Sabi nga ng iba, namumulitika na daw yung mga Duterte, namumulitika na daw si BP Sara mga kababayan. Sana makinig siya dito. Huwag siyang makinig doon sa mga ibang mga vlogger na ginagamit sa mga kababayan. So totoo lang, yung mga followers po, mga supporter po ni BP Sara, yung nagpapasira sa kanyang imahe mga kababayan. Totoo lang, lalong na sa mga Duterte. Ang nakasira dito sa mga Duterte, yung kanilang mismong mga supporters mga kababayan. Correct ba si Sir Ivan? O correct si Sir Ivan? So anyways, yan po yung mga nakalap ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, ngayong araw, mangyaring bigyan mo po kami ng lakas at tulungan kaming harapin ang bawat pagsubok ng may magandang pag-uugali. Naway mahanap namin ang mga sandaling kaligayahan sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Gumawa po ng mga tamang desisyon at magkaroon ng lakas ng loob na lumakad ng may pananampalataya. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama.